Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Carmelito. Pinanganak sa lalawigan ng Samar. Isa ako sa mga masugid na tagapakinig dito sa channel mo. Walang araw na hindi kami nakikinig ng asawa ko ay ng mga kagiliw. Nakailang beses pa akong hinimok ni Mrs. bago pumayag na ibahagi dito sa channel ang isa sa mga karanasan ng aking pamilya. Ipinagpaalam ko pa kasi kay tatay kung ayos lamang ba sa kanyang ibahagi ko sa iba ang nangyari sa kanya noon. Pumayag naman, pero ibahin ko na lamang umano ang pangalan ng mga taong mababanggit sa kwentong ito. Maliban sa aming dalawa. Subali ay na nga. Dekada 90 mahigit nang mangyari ang karanasan ng aking ama na mismong nasaksihan ng mga mata ko kung gaano itong nahirapan. Masasabi ko ring isa ito sa mga trauma na napagdaanan ng pamilya ko noon dahil hindi namin alam kung saan at kung kanino lalapit para matulungan. Buwan ng Abril yon. Nasa edad 16 na ako noon at bakasyon sa eskwelahan. Kaya't may mga pagkakataong sumasama ako kay Tatay Carlito na mag-asikaso sa palayan at niyugang minana niya mula sa mga magulang niyang may katagalan ng yumao. Dalawa lamang silang magkapatid. Pinaghatian nila ang naiwang konting pamana ng kanilang magulang at napunta nga kay tatay ang palayan at niyugan sa paanan ng bundok. Dahil sa pagiging masinop pagdating sa pera at madiskarte sa buhay ang aking ama, ay unti-unting napalago nito ang pinagkukuhanan naming pangkabuhayan. Bumibili din kasi siya ng kopra at tabaka o sa tinatawag ng karamihan sa lugar naming lanot. Dahil doon ay unti-unti nang nakabili ng sasakyan si tatay para may gagamitin kung sakali mang may kukuning kopra sa medyo may kalayuang lugar. Kagapay ni tatay ang matalik nitong kaibigang si Mang Binok. Bale, bata pa lamang ang aking ama. Matalik na nitong kaibigan si Mang Binok. Naging trabahador nila ito sa palayan noon at magpasa hanggang sa nag-asawa na si tatay at nagkaanak ay nagtatrabaho pa rin ito doon. Pero sa koprahan na siya nagtatrabaho. Sa pagkakataong yun ay katiwala ni tatay ang kaibigan pagdating sa negosyo. Ito na ang nagmamando sa ibang mga trabahador. Mabait si Mang Binok. Mahinahon kong magsalita. At masayahing tao. Kung tutuusin nga ay parang ikalawang tatay na nga si Mang Binok. Dahil halos sa bahay na namin ito tumitira. Bihira na lang kasi itong umuwi sa bahay nila. Kumbaga, uuwi lang ito kapag maghahatid ng pera sa kinakasama. Sa pagkakaalam ko kasi ay hindi naging maganda ang pagsasama ng dalawa at palaging nagagalit sa kanya si Aling Linda. Lalo na kung uuwi itong nakainom o kaya naman walang pera. May pagka-iskandalosa ang kinakasama niya. At wala itong pakialam kahit napapahiya na si Mang Binok sa mga kaibigan. Kaya ang ginagawa ng kaibigan ni tatay, uuwi lamang ito sa bahay nila kapag sahuran na para mag-abot ng pera kay Aling Linda noon. Total ay wala naman silang anak. Ang batang kasama nila sa bahay ay anak ni Aling Linda sa dating asawa. Hindi ko nga alam kung bakit hindi maiwan-iwan ni Mang Binok yung kinakasama niya gayong mukhang wala naman tong pagmamahal na nararamdaman kay Mang Binok. Parang ginagamit o inuuto nga lang siya para may matirhan ng mag-ina eh. Kapag sa bahay nga raw nila si Mang Binok at nagpapahinga, palaging nagmumuryo ang kinakasama niya at may pagkakataon pang sinasaktan nito sa labis na panggigigil. Hanggang sa dumating ang isang araw, nabalitaan kong naghiwalay si Mang Binok at Aling Linda. Umalis ang alay sa bahay nila dala ang perang inipon ng kaibigan ni tatay. Dahil sa pangyayaring ito ay araw-araw na naglalasing si Mang Binok. Napapabayaan niya na rin ang trabaho at palaging mainit ang ulo niya. Isang beses nga ay nadatnan ko sa trabaho si Mang Binok. Mainit na naman ang ulo. Mang Binok, anong problema? Ang aga-aga naman ang init na ng ulo niyo.
May nangyari ba ditong hindi maganda? Tanong ko. Wala naman, iho. Medyo pinagsabihan ko lang itong si Candido eh. Mayabang kasi kung makapagmando sa mga kasama. Bago-bago napakahambog na. Kala mo kung sino. Sabay sipat nito ng masama sa taong pinapagalitan. Nanatili lamang sa pagkakayoko si Mang Candido. Para bang tinanggap na lamang ito ang ginawang paninermon ng kaibigan ni tatay. Ni ang mga tuwiran para sa sarili, hindi niya nagawa. Tuloy ay nakaramdam ako ng awa sa matanda. Alam ko naman kasing mabait ito at hindi totoo ang sinasabi ni Mang Binok na masama ang ugali niya. Siguro dala lang ng problemang kinikimkim ni Mang Binok. Kaya kahit na konting pagkakamali lang, pinupuna kaagad nito. Mang Binok, baka pwedeng bawas-bawasan niyo ng konti yung paninermon. Baka hindi naman sinasadya ni Mang Candido yung nangyari. Sabi ko pa. Nang sabihin niya sa akin kung ano ang isa pang nagawang pagkakamali ni Mang Candido. Kaya sinesermonan niya ito. Para hindi na lalong uminit pa ang ulo ng kaibigan ni tatay, hinaya ko na lamang siyang pumunta sa palayan. Hayaan niya na si Mang Candido at Mang Bert magtrabaho sa kobrahan. Kako magpalamig na muna siya ng ulo para hindi naman malasin ng araw na yun ng negosyo ni tatay. Mabuti pa nga. Mas lalo lamang umiinit yung ulo ko dito kapag nakikita ko yung mga trabahanting walang ibang ginawa kundi ang magpabanjing-banjing lang eh. Mga tamad. Kala mo mga hindi sinasawuran. Sagot niya sabay isa-isang tinignan ng mga katrabaho nun. Pagsasabihan niya pa sana ulit si Mang Candido. Pero hindi ko na ito binigyan pa ng pagkakataon. Inutusan ko siyang kunin na ang gamit naming dadalhin sa palayan para makaalis na. At baka naghihintay si tatay doon. Nang kunin na ni Mang Binok ang gamit ay ako na ang humingi ng tawad sa mga katrabahong nasermonan niya. Sinabi ko sa kanilang intindi na lamang muna at may pinagdadaanan pang problema ang kaibigan ni tatay. Hanggang kailan namin iintindihin yung matandang yon? Nakakapikon na eh. Gustong gusto kong nang patulan kung hindi ko lang iniisip yung ama mo. Sabi pa ni Kuya Gaspar. Sumabat naman si Mang Bert at sinabing kung hindi lang daw nila iniisip ang magiging resulta, oras na patulan nilang init ng ulo ni Mang Binok. At kung hindi lang nila nire-respeto ang aking ama, matagal na umano nilang sinampulan ng kaibigan ito. Napapailing ako at nagwikang hindi ko alam kung hanggang kailan. Wala din naman kasi makapagsabi kung kailan maghihilom ang sakit sa damdaming iniwan ng babaeng minahal ni Mang Binok. Ipinaliwanag ko rin kung paanong niloko ni Aling Linda si Mang Binok noon. Binenta ng babae ang bahay at lupa't hindi pa yun nakontento. Isinama pang tangayin ng babaeng ito ang perang matagal nang iniipon ni Mang Binok. Muli ay humingi ako ng tawad sa mga pinagagagawa niya. Nang tingnan ko si Mang Candido ay hindi ito umiimik. Nakatanaw lamang ito kung saan pumunta si Mang Binok noon. Ibinaling niya lang sa iba ang tingin ng makitang papalapit na sa amin si Mang Binok, bit-bit ang mga gamit. Hindi ko na hinayaan pang makalapit ang matanda sa mga katrabahong pinagbubuntunan ng galit. Nagpaalam na ako kina Kuya Gaspar at mabilis nang lumapit kay Mang Binok. Sa paglipas ng mga oras ay hindi naging maganda ang araw ni Mang Binok. Palagi na lamang itong nagkakamali sa trabaho. Pero madalas ay sinisisi niya sa mga katrabaho. Kinatanghalian, kasalukuyan kaming nagpapahinga ni tatay nang mapansin ko sa hindi kalayo ang nag-uumpukan ng ibang mga trabahador. Medyo lumalakas ang boses ng mga ito at para bang nanonood ng away. Nagulat pa ako at agad nang tumingin sa aking ama nang magtanong siya kung ano ang nangyayari habang nakatingin sa mga trabahador na nasa hindi kalayuan. Hindi ko po alam, tay. Teka, dito ka lang po at lalapitan ko lang siya para alamin kung anong nangyari. Tugon ko at agad nang pinuntahan ng mga nag-uumpukan. Nang makalapit na ako ay gayon na lamang ang pagtataka ko nang makita si Mang Binok na pinagsasapak ang katrabaho nito. May mga umaawat naman pero ayaw magpaawat ng matanda. Gigil na gigil at galit na galit itong walang tigil na pinagsasasapak ang katrabaho.
Hindi ko alam kung ano ang nangyayari at kung sino ang nauna sa dalawa, kaya nagkaroon ng pag-aaway. Pero sa pagkakataong yon ay hindi ako nakaramdam ng awa sa kaibigan ni tatay. Sumasobra na kasi ito. Lahat na lang ng mga trabahador inaaway niya at ngayon dito. May sinapak na siyang katrabaho at kahit na anong awat ang gawin namin ayaw makinig. Mabuti na lamang talaga at lumapit sa amin ang aking ama't agarang inawat ang dalawa. Sinermo na ni tatay ang dalawa pero mas pinagtuunan niya ng pansin ang kaibigan. Dahil higit sa lahat ay alam naming ito ang may mali. Magmula pa kasi kaninang umaga ay mainit na ang ulo niya at mayat mayang may nasasabi sa mga katrabaho. Na mga sandaling yon matapos silang awatin ni tatay, ay hindi niya na napigilang pagsabihan ito sa harapan ng mga katrabaho. Hindi naman umiimik ang kaibigan ni tatay. Sa halip ay masamang tinititigan lamang nito ang katrabahong nakaaway. Mag-usap tayo mamaya sa bahay, Binok ka, sabi ng aking ama bago ito umalis. Kinahaponan nga pag-uwi sa bahay ay kinausap ni tatay ang kaibigan niya at pinagsabihan itong ayusin naman ang trabaho. At kung maaari lang ay huwag niyang awayin o isisi sa iba ang mga kamaliang nagawa. Humingi naman sa mahinahong boses ng pasensya ang kaibigan niya. Sinabi nitong hindi na mauulit pa ang nangyaring sisihan. Hindi lang naman yun ang problema natin dito, pare. May mga nakakarating din sa akin tungkol sa ginagawa mong panermon sa mga trabador. Hindi ka naman ganyan dati. Isang tabi mo muna yung problema mo kapag oras na ng trabaho. Hindi naman sa wala akong pakialam sa problema mo pero naapektuhan ka na . Pasensya na talaga paring Carlito. Hindi na talaga mauulit yung mga nangyari. Tumangutango naman ang aking ama at naging maayos naman ang pag-uusap nilang yon. Pero magmula nang mangyari ito ay napansin kong parang lumalaylo na sa amin si Mang Binok. Kapag isinasama siya ni tatay sa lakad, nagdadahilan itong may ginagawa o kaya naman ay may importanteng pupuntahan. Iba na lamang daw ang isama ni tatay. Nung una ay hinayaan lang muna ni tatay ang pagtangging yon ni Mang Binok. Iniisip nitong baka nagtatampo lamang ang kaibigan. Dahil yun pa lamang unang beses na nasabon niya ito kaya naging ganon. Pero dumaan pang ilang beses na pag-aaya ni tatay. Ganon talaga palagi ang naging tugon niya. Nung hindi na nakapagpigil si tatay ay tinanong niya na talagang kaibigan kung anong problema. At bakit parang umiiwas ito. Ang palaging sagot lamang ni Mang Binok sa aking ama. Masyado lang talaga siyang maraming ginagawa. Kung kaya't hindi niya mapagbibigyan ng nais ni tatay. Sana naman huwag ka magtampo kung napagsabihan man kita. Kilala mo naman ako, di ba? Yung ayoko sa lahat ay yung isasama sa trabaho yung mga personal na bagay. Tingnan mo tuloy kung anong naging resulta. Sabi ni tatay noon. Ayos lang yon, naiintindihan ko naman. Tugon ni Mang Binok. Teka. Saan ka ba nagpupunta nitong mga nakaraan at palagi kang abala? Huwag mong sabihin sa akin nagpapakalango ka pa rin sa alak. Tanong ni tatay. Ngiti lamang ang naging tugon ng kaibigan niya bago ito nagpaalam ng aalis. Pero bago ito tuluyang umalis ay narinig kong makahulugan itong nagwika sa aking amang mag-iingat siya at ang pamilya niya. Sa pagkakataong yun ay napakunot-no ako. Para kasing may ibig sabihin ng uling katagang binigkas niya. Si tatay naman ang tingnan ko. Tahimik lamang itong nakasunod ng tingin sa kaibigan. Kasabay ng pag-iwas ni Mang Binok sa aking ama. Gabi-gabi na kaming nakakaramdam ng kakaiba sa labas ng bahay. May panaka-naka akong naririnig na pag-angil ng hayop tuwing sasapit ang hating gabi. Malakas din ang simoy ng hangin na parabang may nagbabadyang paparating na bagyo. Kakaiba na rin ang klimang bumabalot sa paligid. Napakaalinsangan at parang wala man lang hangin ang nakakapasok sa loob ng bahay. Ultimong sasiwang ng dingding wala . Kung minsan naman ay mga sunod-sunod na pagkutkot sa dingding ng bahay ang nauulinagan ko. Nakakakilabot yun sa pandinig.
Idagdag pang may mga gabi ding nakakalanghap ako ng umaalingasaw na kakaibang amoy sa paligid na para bang may bangkay na naburo at itinapon lamang sa paligid at pinuputakti na ng napakaraming uod. Panay na nga ang pagrereklamo ng aking ina at mga kapatid ko kay tatay tungkol sa mabahong amoy na umaalingasaw nun. Sinusubukan naman naming hanapin ni tatay kung saan nanggaling ang mabahong amoy pero wala naman. Kahit anong paghahanap ang gawin namin wala kaming makita. Isa pa kapag araw naman wala kaming naaamoy. Ipinalinis na nga ni nanay ang paligid ng bahay para hindi tapunan ng basura Kung ano man yung naging sanhi kaya may umaalingasaw na mabahong amoy kaming nalalanghap sa kinagabihan. Napapansin mo bang ilang gabi nang umaalulong yung aso ng kapitbahay natin, paring Carlito? Tanong ng kumpare ni tatay na si Mang Emilio. Isang hapong naabutan namin itong nakatambay sa gilid ng daan sa harapan ng bahay. O nga pare, ilang gabi ko na rin naririnig yun. Tsaka hindi lang yun May kakaiba din akong nararamdaman sa paligid ng bahay namin. Lalo na kapag pumapatak yung alas 9 ng gabi. Ikinuwento din ni tatay sa kumpare kung ano ang mga kababalagang naranasan namin sa loob ng ilang gabi. Napalatak naman si Mang Emilio at nagwikang, hindi umano maganda ang kutob niya. Tingin niya ay may nakikitang kung ano ang mga aso ng kapitbahay. Kaya umaalulong palagi sa kinagabihan. At sa palagay niya, ang sinasabi ng aking amang presensyang nararamdamang umaali-aligid sa bakuran ng bahay ay yun ang dahilan kung bakit umaalulong ang mga aso. Buntis ba yung misis mo? Humiling naman si tatay at sinabing hindi. Isa pa, papanong mabubuntis gayong nagmenopause na ito. Ikaw talaga paring Emilio, mapagbiro ka. Tumawa din si Mang Emilio pero agad din namang sumeryoso ang mukha niya. Puwera biro pare Kung wala namang buntis sa bahay niya baka naman isa sa pamilya mo yung may sakit. Alam mo kasi kung pagbabasihan ko lang yung mga kinikwento mo ngayon baka may, alam niyo na, aswang. Dalawa lang naman ang dahilan kung may aswang, di ba? May buntis o may sakit. Sabi ni Mang Emilio. Saglit na natigilan ng aking ama at napapaisip sa sinabi ng kumpare. Tiningnan ko si tatay nang tanungin siya ng kumpare kung may sakit ba siya. Sunod-sunod naman umiling si tatay at sinabing wala. Kita naman daw ni Mang Emilio ng lakas-lakas at ang tibay ng katawan niya. Imposibleng dapuan siya ng sakit nun. Isa pa kahit ang mga anak at asawa niya walang sakit At kung totoo man na aswang ang umaali-aligid sa bakuran ng bahay namin, ano kaya ang dahilan? At sino ang pinupuntirya ng nilalang na yon? Teka, matanong ko lang. Nasaan nga pala si Binok? Mukhang hindi ko na siya nakikitang pumupunta sa bahay niyo. Dati-rati naman kapag halos dyan sa bahay niyo tumitira yung taong yun Nag-aaway ba kayo? Hindi direktang sinagot ng aking ama ang tanong ni Mang Emilio. Maya-maya pa ay narinig kong binalaan ni Mang Emilio ang aking ama tungkol sa kaibigan nito. Ayon dito ay may nasagap umano siyang balita sa karatig lugar tungkol sa kaibigan ni tatay. Tinanong ng aking ama kung ano yon. Inakala kasi ni tatay noon na baka may nangyaring hindi maganda kay Mang Binok, kaya hindi na ito nagpapakita sa kanya. Pero kabaliktaran ng iniisip niya ang balitang sinabi ni Mang Emilio. Ayon kasi dito, usap-usapan umano sa karatig baryong aswang ang kaibigan ni tatay. May nakakita daw kasi kay Mang Binok na nasa silong ng bahay ng isang matandang ilang buwan nang nakaratay sa higaan. Isang gabi daw noon ay panay ang pag-igik ng matanda. Sa tuwing umuubo ito, mukhang sinusumpong na naman umano ng sakit nun. Kaagad namang inasikaso ng anak na lalaki ang matandang may sakit. Nang nasa kalagitnaan na ito ng pag-aasikaso, nakarinig ito ng kakaibang ingay. Para umano itong ngipin na nagkikiskisan at parang nasa silong lamang ito ng bahay.
Sandaling itinigil ng anak ang ginagawang pag-aasikaso sa ama nitong may sakit. Tapos ay pinapakiramdaman ng paligid kung saan naroroon ng ingay na kani-kanina pa nito naririnig. Hanggang sa noong matuntun na nito kung nasaan ang ingay na nakakangilo sa pandinig. Nagmadaling kinuha ng lalaki at itak at marahang lumabas ng bahay. Pagkatapos ay buong tapang na sinilip ang silong ng bahay noon. Saktong may buwan ng gabing yon kaya't medyo maliwanag ang paligid ng bahay. Maaaninagan ng lalaki kung anong meron sa silong ng bahay niya. Noon ngang sumilip na ito at sa hindi inaasahan, merong natapatang tao ang liwanag ng bitbit nitong flashlight. At gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata dahil nakilala ng lalaki kung sino ang nasa silong ng bahay nila. Hindi umano siya pwedeng magkamali. Si Mang Binok yon. Nakatingala kung saan nakatapat ang ama nitong may sakit. Tinanong ng lalaki kung ano ang ginagawa ni Mang Binok sa silong ng bahay nila. Wala naman itong nakuha tugon mula sa matanda. Bagkus ay puro pag-angil lamang na aakalain mong asong may kinagagalitan. Idagdag pa ang walang tigil sa pagtulong laway nitong ubod ng napakabaho nun. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon ng lalaki. Malakas na pinagsisigawan niya ang matanda at pilit na pinapaalis sa silong. Pinagbantaan pa ito ng lalaki na kung hindi ito aalis ay tatagain niya ito hanggang sa malagutan ng hininga. Mabilis pa sa 4:00 nakalabas sa silong ng bahay ang matanda at kumaripas na ito ng takbo papunta sa likuran ng bahay, kung saan may mga mayabong na damo at malalaking puno. Binalak pa itong habulin ng lalaki pero hindi niya naabutan pa. Magmula nang mangyari yon ay doon na nagsimulang kumalat ang usap-usapang aswang si Mang Binok. Natawa si tatay matapos magkwento ang kumpare. Iiling-iling pang sinabi ni tatay na hindi siya naniniwala sa kumakalat na balitang yon. Na matagal na nitong kasakasamang kaibigan at kilalang kilala niya ito mula ulo hanggang paa. Bata pa lang palagi na kami magkasama ni Binok kaya imposible ang sinasabi mong aswang yun. Nagtanong pa si tatay sa kumpare na kung totoong aswang at talagang nakita ng lalaking nasa silong ang kaibigan niya. Bakit hindi ito pinuntahan sa bahay at komprontahin ng sa ganon ay talagang magkaalaman kung ano talagang totoo. Sabi naman ng kumpare ni tatay, ilang beses na umanong pinuntahan sa bahay si Mang Binok ng lalaki at mga kaanak pero ayaw talagang umamin ng kaibigan ni tatay. Baka kaya ayaw umamin kasi wala naman talagang dapat aminin, di ba? Alam mo pare, kung ano may nasagap mong balita tungkol sa kanya, sisigurado ko siyang 100% walang katotohanan yung mga yan. Ipinagtanggol talaga ni tatay noon ang kaibigan niya. Nagibit balikat lang naman si Mang Emilio at pinayuhan ng aking amang mag-iingat kay Mang Binok. Dahil kadalasan, mismong kaibigan mo pa ang siyang maglalagay sa iyo sa kapahamakan nang hindi mo namamalayan. Hindi ko alam Sir Seth kung may lihim na galit ba itong kumpare ni tatay kay Mang Binok o talagang usisero lamang ito sa mga bagay-bagay. Lahat na lang kasi napapansin niya May pagkabinabae pa ang bibig. Walang preno kung magsalita. Pati si Mang Binok hindi nakaligtas nito. Partida, hindi lang bastang simpleng chismis ang sinabi sa aking ama. Napagbintangan pang aswang ang kaibigan ni tatay. Medyo nairita ako sa inasta ni Mang Emilio noon. Sa daloy kasi ng usapan nila halatang halata na iginigit niyang aswang ang matalik na kaibigan ni tatay noon. Nang hindi ko na matansya ang usapan ng dalawa ay nagpaalam na ako kay tatay na mauuna na akong pumasok at ako na rin ang magpapasok ng mga bitbit niyang gamit. Kinuha ko na kagad ang mga bitbit niya at hindi na hinintay pang sumagot. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unti kong napapansing may mga maliliit na butlig ang tumutubo sa katawan ng aking ama. At kada ika-6 ng hapon
ay sumasama lagi ang pakiramdam nito. Hanggang sa umabot na sa puntong nilalamig na ito at nilalagnat. Akala ni nanay simpleng sakit lang ang karamdamang tumama kay tatay. Kung kaya't panatag lamang itong pinapainom ng gamot. May mga araw na gagaling naman ang lagnat niya pero kapalit naman nun nangihina ang katawan nito at nananakit tumano. Naaakalain mong binugbog siya ng sandamakmak nun. Kapag gano'n ang nangyayari ay nihilot lamang ni nanay ang katawan ng aking ama para kahit papano maibsan ang pananakit. Isang hapon, napag-alaman ko mula kay nanay na pumunta sa bahay namin si Mang Binok at may dalang pagkain para kay tatay. Nabalitaan daw kasi ni Mang Binok mula sa mga katrabahong may sakit ito. Kaya pumunta ito sa bahay namin. Humingi ng tawad ang kaibigan ng aking ama kung bakit hindi na ito pumupunta at kung bakit tinatanggihan nito ang lahat ng paanyaya ni tatay. Masyado lang daw sineryoso at dinibdib ng kaibigan ni tatay ang mga nangyari sa buhay nito. Kaya hindi na namalayang pati trabaho. Naapektuhan na. Nangihinang ngumiti si tatay at humingi din ng paumanhin dahil napagsabihan niya ito noon imbis na unawain. Ano ka ba? Wala yun. Tama ang sinabi mo pare. Pagdating sa trabaho, amo kita at trabahador mo ako. Kaya dapat lang nagawin ko kung ano yung mga nakaatang trabaho sa akin kung ayaw ko mawala ng trabaho. Habang nag-uusap nga raw ang dalawa, inihanda naman ni nanay ang pagkaing dala ni Mang Binok. Pagkatapos ay kinain yun ng aking ama't nagpatuloy sila sa pag-uusap. Simula noon, hindi na muli pang dumalaw si Mang Binok sa bahay. Ang sabi naman ni tatay ay hayaan na lamang namin ang kaibigan niya. Pasasaan ba't babalik din naman sa dating gawe ang kaibigan niya? Oras na malagpasan na nito ang problemang pinapasan. Ang mahalaga ay nakapag-usap na sila at panatag na ang loob ni tatay dahil alam niyang hindi nagagalit o nagkaroon man lamang ng tampo sa kanya ang kaibigan. Kahit sino naman siguro makaranas ng katulad sa nangyari sa kaibigan niyang ito malamang sa malamang ganun din ang gagawin. Kaya't hayaan na lamang muna ito at intindihin. Dumaan pa ang mga araw ay mas lalong lumalala ng kalagayan ng aking ama. Kung dati ay konti lang ang mga kinakain niya. Dahil sa samang nararamdaman ay namimili na ito ng pagkain. At kung pipilitin siyang pakainin ay masasayang lamang ang lahat. Hindi pa man kasi lumalapat sa sikmura ng tatay ang pagkaing nilunok. Isinusuka niya na kaagad yun. Ayaw niya ng masyadong malasang pagkain. Ang gusto nito ay wag haluan ng asin ang nilulutong pagkain ni nanay. Nangangati umano ang lalamunan niya tuwing nalalasa niya ang alat sa pagkain nun. Nangihina din siya sa umaga pero pagdating naman ng gabi ay gumagaan umano ang pakiramdam niya at lumalakas. Sinabi niya rin sa aking ina ang mga bagay na napapansin niya magmula nang magkasakit noon. Aniya, kahit napakahinang kaluskos o kahit na anong ingay, nakakaabot ito sa pandinig niya. Hindi niya nga raw alam kung bakit nangyari mga bagay na yun Maging yung panglasa niya sa pagkain ay nag-iba din. Nakapagtataka din palagi siyang tinatahulan ng mga aso tuwing napapada nito sa kapitbahay namin. Kahit na dati naman, hindi. Hanggang sa isang gabi. Pasado 11:00 iyon nang magising ako sa isang malakas na kalabog sa labas ng bahay. Nagmadali akong bumangon sa pag-aakalang may tao ang pinipilit buksan ang pintuan ng bahay noon. Sa pakawari ko kasi ay doon ang gagaling ang ingay na naririnig. Pero paglabas ko ng silid at tuluyan na akong nakalapit sa pintuan, nakita kong bahagya na itong nakabukas. Sandaling inilibot ko sa kabuuan ng bahay ang tingin at baka may nakapasok na magnanakaw. Narinig ko na rin ang pagtatahulan ng mga aso ng kapitbahay namin na parang nagwawala ang mga yon. Napapakamot pa ako sa ulo at naitanong na rin sa sarili kung sino ang nagbukas ng pinto. Na sana naman ay walang nakapasok na magnanakaw. Nang mapagtanto kong mukhang wala namang nakapasok,
Isasara ko na lang sana ang pintuan. Sa isiping baka nakalimutan lang isaryo ng aking ina kanina bago natulog. Pero bago ko pa man maisara ang pintuan, meron akong nasipat na bulto ng lalaki sa labas ng bahay. Naningkit ang mga matang tinitigan ang bultong nakita ko gawa ng parang kahugis yun ng katawan ni tatay. Dahan-dahan akong naglakad palabas ng bahay para lapitan ng bahagya ang lalaki at alamin kung sino ito. Bakit nasa bakuran siya ng bahay namin? Pero nakailang hakbang pa lamang ako ay agaran akong napahinto ng makitang tumingin sa gawi ko ang lalaking yon. Aaminin ko na mga oras na yon ay panandaliang nangatog ang buong katawan ko. Bumilis ang pagkabog ng dibdib ko. Nang mamukaan ko ang lalaking pailalim na akong makatingin sa akin noon. Si tatay. May kagat-kagat na bangkay ng manok at may umaagos pang dugo ng hayop mula sa bibig niya. Sa estado ng aking ama ng mga sandaling ito ay parang wala ito sa sarili. Tulala at tipong hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa. Bago pa man ako makapagsalita ay narinig ko ang boses ni nanay. Pasigaw pero paos ang boses na tinawag niya ang aking ama noon. Natabig pa nga ni nanay ang balikat ko nang magbadaling tumakbo papalapit kay tatay. Bumalik lang ako sa ulirat ng sigawan ako ni nanay at humihingi ito ng tulong. Tulungan ko daw siyang ipasok namin si tatay sa loob ng bahay. Nag-aalangan man ay lumapit ako sa kanila at inaalalayan na ang aking amang makapasok sa loob noon. Nang makapasok na kami at maiupo ng aking ama ay nakatulala pa rin ito. Mabilis na kinuha ni nanay ang bangkay ng manok at agarang ibinalot ito sa plastik. Tinanong ko si nanay kung ano ang nangyari kay tatay. Bakit may kagat-kagat siyang bangkay ng manok? Makahulugang tinitigan ako ni nanay pero hindi niya sinagot ang tanong ko. Nay, aswang ba si tatay? Hinampas ni nanay ang balikat ko at sinabihan akong tumigil sa mga pinagsasabi. Kailan pa umano naging aswang ang aking ama? Kung bakit, kung ganun, bakit siya may kagat-kagat na hilaw na manok? Tumigil ka dyan at huwag ng maraming tanong pa. Saway niya. At sinabihan na akong bumalik na sa higaan at siya na ang bahala kay tatay. Gusto ko pa sanang tulungan si nanay sa pag-aasikaso kay tatay. Ang kaso, pinanlakihan niya na ako ng mga mata at sa mariing boses ay sinabihan niya akong sundin ko na lamang ang sinasabi niya. Kaya wala na akong nagawa pa kundi ang iwan na lamang ito at pumasok na ng silid.